Huminto ang isang mamahaling Chevrolet van sa mismong harap ng entrance ng isang 6-story building. Pinanatili ng driver na buhay ang makina ng van. Nilingon ni Mrs. Montañez sa manugang na si Carla na dinaanan neto mula sa klinik ng OBGYN niya. "Are you sure you can take the long-hour drive, Carla?" Tanong ni Mrs. Montañez sa manugang who was heavy with child, 8 buwan na nasa tiyan niya. "Baka matagtag ka sa biyahe." Ngumiti si Carla at sinulya pa ng sister-in-law na si Annie. Ang asawa niyang si Kel at ang asawa netong si Luke ay magpinsang buo. Katabi neto sa upuan ang 5 taong gulang na anak na lalaki. Nasa mukha rin ni Annie ang pag-aalala. "Baka mapaanak ka nang wala sa oras niyan," wika neto. "I'll be fine," paniniyak ni Carla, nakangiti at hinahaplos ang tiyan. "Para namang hindi ako sanay sa biyahe pa uwi sa Capistrano." "Oo naman," patuloy ni Mrs. Montañez. "Pero hindi sa kalagayang mong iyan. Sana'y sumabay ka nalang kina Kiel at Luke sa yate kahapon." "Ma, kailan ba naman ako sumakay sa yate? Pakiramdam ko po'y lagi ako naduduwal at nahihilo. Kung sumabay ako'y alalahanin pa ako ni Kiel. May mga bisitang na-entertain ng 2 lalaking yun." Hindi na kumibos si Mrs. Montañez at tinanawang asawang si Enrico palabas ang Montañez Building kasama ang kapatid nitong si Alfonso at ang sawang si Harriet. "Everybody's here?" Nakangiting sabi ni Enrico at inilibot ng mga mata ang kabuuan ng van. "You're doing fine, Carla, iha?" "Yes, Dad," sagot niya sa biyanang lalaki. Pumuesto na rin ang mag-asawang Alfonso at Harriet. Habang nasa daan ay walang pinagkukwentuhan ng magkapatid na Enrico at Alfonso Montañez kundi ang isang multi-million joint venture project with Japanese businessman na nakatakdang mangyari. Ang anak ni Annie ay nilalaro ang 15-inch tall na si Optimus Prime, transforming the robot into battle vehicle. Tahimik ang mahabang oras sa biyahe patungong norte. Huminto lamang sila upang mananghalian sa Forte Locandia. Pagkatapos ay sandaling namili sa duty-free ng hotel at muling nagpatuloy sa biyahe. "Hindi ka pa ba pagod?" Si Annie kay Carla, a bit concerned. Medyo," nakangiting sagot niya. "Pero huwag kang mag-alala, komportable naman ako." Hinihilig niya ang ulo sa headrest at wala sa loob na ikinabit ang seatbelt. For hours ay walang maririnig kundi ang diskusyon ng magkapatid na Enrico at Alfonso at ang manakanakang pagtatanong ng mga asa-asawa at ang banay na halakakan. Everybody was excited for the forthcoming project. Now na nasa Montañez Ranch ang 3 Hapones na makakasosyo nila sa multi-million project. Natahimik ang magkapatid makalipas ang ilang oras at tila naiidlip na rin. Ang 2 matandang babae kanina pa nakatulog. Ganon din si Annie at ang anak neto. Si Carla ay nanatiling gising. Hindi niya matiyak kung bakit gising siya. Karaniwan ay itinutulog niya ang buong biyahe patungong Rancho Montañez. She didn't feel well, but she knew it had nothing to do with the baby inside her. But she couldn't just explain. Tinaman niya ang tiyan, hinaplos-haplos. Walang sawa hanggang sa makarating sila sa mataas at matalim na mga kurbada sa bahaging iyon ng daan. Malapit na iyon sa Marcos Bridge patungong Cagayan. Pinagsawa niya ang mga mata sa pagtingin sa karagatan at sa matarik na bangin. The sea usually had a balming effect on her, subalit hindi sa pagkakataong iyon. Isa iyong winding road at matarik ang kaliwang bahagi ng daan nang mula sa itaas ay makasalubong nila ang isang payloader. Tinutumbok neto ang kanang lane nila at wala mapagpilian ang nabiglang driver kundi ang magpreno. "Bakit si Rilo?" Agad na tanong ni Enrico Montañez na biglang nagising. Kasunod ang iba pang mga kasamahang nauga sa biglang preno ng driver. "Anong ginagawa ng payloader na iyan sa hindi niya lane?" Sa Alfonso, bago pa makuhang sumagot ni Cirilo. Hindi ko nga po alam, sir." Nalilitong sabi ng driver dahil patuloy silang tinutumbok ng payloader. Ang mga babae nagsisimula ng maligalig. "Kumabig ka sa kaliwa, Cirilo!" Utos na Enrico na napapaangat sa upuan. Mabilis na kinabig ng driver ang van sa kaliwang lane.
Subalit, kumabig din patungo doon ng payloader. Nagmumura na ang magkapatid na Montañez. Sumisigaw naman ang mga babae. Napilitang huminto ang driver. Subalit sa pagkamangha nito'y sadyang susuruin sila ng payloader. "Umatras ka, Cirilo! Umatras ka!" sigaw na Enrico. "At kumabig ka pabalik!" Ang driver ay nataranta at nasindak. Iniatras ang van upang makaikot pabalik. Natitiyak netong sadyang sila ang tinutumbok ng payloader. Nakangisi kasi ang driver neto. Si Carla ay nanlalaki ang mga matang napahawak sa tiyan. Nagawa namang magmaneobra ni Cirilo, subalit bago pa ito makakambyo upang ikabig sa daan ng sasakyan ay kumalabog sa likuran ng van ang bucket seat ng payloader. Everybody screamed, at sa loob lamang ng ilang sandali pa ay umikot ang van sa gilid ng bangin. Ang tili ng mga nasa loob ng van ay nanatiling nakakulong sa air-conditioned vehicle. Patuloy sa pagsuro ang payloader. Itinutulak ang van patungo sa bangin. Dumiretso iyon pababa sa babato at magubat na bangin patungo sa tiyak na kamatayan. Ang driver na sa katarantahan ay hindi makuhang tanggalin ang seatbelt sa katawan upang makatalon sa bahagi nito ng pinto. Carla was shocked. She would have rolled too kung hindi dahil sa seatbelt na kinabit niya. "Oh my God! My baby!" Si Annie ay tumitiling niyakap ang anak, subalit nabitawan din na bumulusok pababa ang sasakyan. Ang dalawang matandang babae nagpapanik at sumisigaw habang sumadsad sa unahan. Survival. Iyon ang nasa sindak na isip ni Carla, hindi para sa sarili kundi sa sanggol na nasa tiyan niya. Sa nanginginig na kamay ay tinanggal niya ang strap na nakatali sa kanya. She was asleep near the rolling door. Kailangan niya mangunyapit ng gusto upang hindi gumulong at tumausto sa unahan o tumagilid kaya. Si Enrico na nakita ang manugang ay nagsikap na hawakan ito upang tulungan sa natitiyak na itong iniisip niya. "Oh God, you may not save the baby but you will save yourself!" sigaw neto. "And yes, everybody, get ready to jump!" Gamit ang buong lakas ay naboteto ang pinto ng van. Bahagyang bumukas iyon, subalit tumagilid pa kaliwa ang sasakyan at nabitiwan na Enrico ang pinto at sumadsad sa kabilang bahagi ng sasakyan. Subalit sapat iyon upang mabuksan ng tuluyan ang pinto. Si Carla ay ubod lakas na nangunyapit sa mga upuan. Sumabit ang van sa isang malaking bato. Sinamantala niya ang sandaling paghinto at paguga ng van at agad na tumalon. Hustong sumalya ang tagiliran niya sa mga damuhan ay nagpagulong-gulong na ang van pababa. Then, she saw Annie jump to with her son. Subalit matarik na at mabato sa bahaging iyon. Walang makapitan na mag-ina at kumulong pababa sa tiyak na kamatayan. She wanted to scream, subalit walang tinig na makalabas sa bibig niya sa matinding sindak. Narinig niya ang pagbagsak ng van sa mga batuhan sa ibaba. Gusto niyang mabingi sa kalampagan ng mga bakal. Pagkuway, namilipit si Carla sa matinding sakit ng tiyan. Humilab iyon ng malakas. Gumagapang na hinatak niyang sarili pataas sa madamong bahagi. Sindak na nanlaki ang kanyang mga mata. Nararamdaman niya ang pag-agos ng dugo sa harapan niya. "Oh no, please, not now." Magkahalo ang luhat dugong umaagos sa mukha niya. Dugo mula sa sugatang ulo na kung saan man tumamay hindi niya alam. Halos mapugto ang hininga niya sa matinding sakit. Ilang sandali, alam niyang lalabas ang anak niya. Nararamdaman niya iyon. Sa itaas, bumaba sa payloader ang lalaki at pinanood ang kalampagan ng mga bakal sa batuhan. Ilang sandali pa'y may owner type jeep ang huminto sa tabi neto. Bumaba ang driver na yon. "Ang sabi ni boss ay tiyaking walang mabubuhay," wika neto sa kasama. Isang granada ang inalisan neto ng pin at nakangising inihagis sa pusod ng bangin. Halos kasabay ng pagsabog ng granada sa ibaba ng bangin ay ang pagsigaw ni Carla. Alabang Hills, the next day. Binubuksan pa lang ang garahe ay bumaba na ng kotse si Alea. Medyo ginabi siya. Iyon ang huling pagpapractice nila para sa high school graduation. 1 month to go at magtatapos na siya. Valedictorian. At excited siya sa kanyang pagtatapos.
Pangako ng mama niya na ipapadala siya sa Amerika upang doon magkolehiyo at gusto na niya makaalis ng Pilipinas sa lalong madaling panahon. Tuloy-tuloy siya sa silid ng ina. Just as she expected, nakaupo ito sa wheelchair at nanonood ng TV. Lumingon si Criselda na pumasok siya. Umiti ito. "Hi, Ma." She planted a kiss on her cheek. "Practice again?" Ani ni Criselda. Nasa mga mata ang adoration sa anak. Bahagyang tumango ang dalagita. 2 months from now, sasabitan mo ako ng medalya." Na naman? Kunway, naroon ang boredom at kawalang interes sa mukha ni Criselda. Consistent honor student sa Alea. What a bore! Kunwari na may bulalas ang dalagita. Sabay na nagtawanan ng mag-ina. "I am so proud of you, sweetheart." Ani ni Criselda, a little bit emotionally. Then she smiled. "Tamang-tama nga pala ang dating mo, Alea. Nakahanda ng hapunan." "Ma, baka naman pinagod mo na naman ang sarili mo sa kusina. Hindi ba't ang sabi ng doktor ay dapat na nagpapahinga ka?" Paalala ng dalagita sa ina. Netong nakalipas na taon ay nagiging masasakitin si Criselda. "Naku, hindi naman mahirap ang ginagawa ko, iha. Ang mga katulong naman ang gumagawa at nag-uutos lang ako. Magbihis ka na nga muna at makakain na tayo. Nagpaluto ako ng chicken and pork adobo, ang paborito mo. At saka nagpaihaw din ako ng bangus, kamatis at manggang hilaw. And of course, ang paborito mo, asparagus soup." "Wow! Ginutom tuloy ako." Anya, tumayo upang tunguhin ang pinto ng pagkuway nilingon ng ina. Hindi po ba tumawag ang papa? Kailan daw siya uuwi?" Nagpaalam ito sa kanilang mag-ina 2 araw nang nakararaan. May live-in seminar sa isang hotel resort sa Cavite. "Katatawag lang ni Flavio bago ka dumating. He was checking on you. So worried na gabi na at wala ka pa." Napangiti si Criselda, feeling so lucky na kahit anak nito sa unang asawa sa Alea ay tinanggap at tinaring anak na rin ni Flavio. Ang sabi niya ay baka 3 araw pa bago matapos ang seminar. Hindi na kumibo si Alea at akmang lalabas ang silid nang lumitaw sa screen ang mukha ng reporter at sa likod nito ay ang isang umuusok na sasakyan sa may paanan ng isang bangin sa may mabatong baybayin ng dagat. Nag-flash kanina sa noontime show ang balitang iyan. That must be the full report. Ani ni Criselda. Isang van ang sumabog 5 minuto matapos itong bumagsak sa batuhan 50 talampakan mula sa highway patungong Cagayan. Hindi pa matiyak sa sandaling ito kung sino ang nagmamay-ari at kung ilan ang pasahero ng naturang van. Hinihinalang, hindi isang aksidente ang nangyari dahil sa isang payloader na basta nalang iniwan sa tabing kalsada sa mismong pinangyarihan ng aksidente. Nahinto siya sa pakikinig. She turned to the door, grimacing. Pare-pareho na lang ang balita sa araw-araw. Aksidente, krimen, awayan sa Senado, rape, etc., etc. I wonder why you keep on watching the news. Hindi na niya hinintay na sumagot ang ina at tuluyan nang lumabas ng silid. More than 4 years later. Pinagmasdan na Alea ang nakahigang ina. May umihiwas sa puso niya habang pinagmamasdan ang sakiting ina. Ilang taon na bang nasa wheelchair si Criselda? 7? 8 years? Hindi niya gustong tandaan ang simula ng pagkakasakit ng ina. Mas gusto niyang isipin ang masasayang araw nilang dalawa. Pinatingnan na ito ni Flavio sa iba't ibang doktor at isang sinasabi, gagaling ito. And she thought them all liars dahil ilang taon na'y ganoon pa rin ang kalagayan ng ina. Higit pang lumala. And she hated to leave her, but she had to. Yumuko siya and planted a soft kiss on her forehead. Bahagyang gumalaw si Criselda, subalit hindi nagising. I'm sorry, Mama. Bulong niya sa sarili. Ayoko po makulong sa bahay na ito, sa lugar na ito. Isa sa mga araw na ito'y babalikan kita. She almost wins.
Sa binabalak niya ay natitiyak niyang higit na matagal na panahon bago niya muling makita ang ina. Banayad at maingat siyang lumabas ng silid. Wala ang stepfather niya. Kahapon pa umalis. May mahalagang meeting si Flavio sa isa sa mga pinuno ng MNLF. Hindi Muslim ang stepfather niya at lalong hindi ito kabilang sa mga MNLF. But her stepfather chose to befriend these people at hindi niya alam kung bakit. Taon-taon ay umuwi siya sa Mindanao at lagi na ay sa airport pa lang sa Switzerland ay naroon na ang mga bodyguard niya upang sabayan siya sa pag-uwi, stopping through different Asian countries na para bang may iniiwasan. And then would fly another plane via Davao International Airport. Tuwing ay nakikita niya ang mga taong iyon na kausap ng stepfather niya. She even hinted that he was supplying those people arms, even money. And she had no idea why. Hindi naman anti-government si Flavio. Katunayan, noong nasa Manila pa sila'y hindi mabilang ang taong pumupunta sa bahay nila. At kabilang sa mga iyon ay mga miyembro ng militar. At 5 buwan na siya rito sa Ipinipil. Pinakamatagal sa mga naging bakasyon niya sa nakalipas na 4 na taon. Isinuwestiyon ni Flavio na huwag siya mag-enroll sa semestreng iyon. That she spent the next months with her mother. Gusto niyang tumanggi dahil hindi niya gustong sayangin ang isang semester. Magtatapos na siya sa 2nd semester kung papasukan niya ang semester ngayon. Subalit alam niyang walang mangyayari kung magpoprotesta siya. Besides, she felt guilty dahil ang ina mismo ang idinahaylan ni Flavio. Ano na lang daw ba ang kalahating taon? Iyon marahil ang dahilan kung bakit si Flavio mismo ang sumundo sa kanya at bago sila umuwi, he offered to take her anywhere she wanted to celebrate with some of her friends. Gusto man niya makapiling na matagal ang inay, mahina naman ito at hindi makakapamasyal. Naiinit na siya at hindi naman siya maaaring lumabas ng walang bantay at wala siyang ibang nakikita kundi ang mga tauhan ng ama at ang mga Muslim na mga kaibigan nito, mga kaaway ng pamahalaan kung tutuusin. At tuwing naroroon ang mga ito'y mahigpit ang bili ni Flavio na huwag siyang lalabas sa silid, na kahit marahil hindi na ito ipagbilin ay hindi niya na naising makita ng mga bisita neto. She hated all of them and scared of them too. Kailangan magkaroon siya ng lakas na loob na kausapin si Flavio na babalik na siya sa Switzerland. Hindi baling, hindi siya makapag-enroll sa taong ito. Maybe she could find a temporary job while waiting for the next semester. Matagal nang masyado ang bakasyon niya at hindi niya gustong may mga taong lagi na nasa likod niya. Kung may mga kaaway si Flavio, ay problema na ito iyon. Siya'y wala. Subalit, hindi sinasadyang narinig niyang sinabi ni Flavio kay Criselda na hindi na muna siya pababalikin sa Switzerland. That she had to stay in Ipil-Ipil for some time, maybe a year. And that scared her. Kailangan niya makaalis bago pa siya masiraan ng pag-iisip. That was why she planned her escape. At ngayon ngang wala si Flavio ay pagkakataon na niya makatakas. Noong isang araw na namasyal siya sa paligid ay hindi sinasadyang mapalayo siya. Isang mangangahoy ang namataan niya. At nang makita siya ay nagmamadali nitong dinampot ang mga kahoy at akmang lalayo. "Sandali po, tatang!" tawag niya. Huminto ang matanda at lumingon. "Taga malaking bahay ka ba, Ineng?" tanong neto sa local dialect. Agad niyang naisip na ang tinutukoy neto'y ay ang bahay ni Flavio. Isang matamis na ngiti ang ibinigay niya upang makuha ang loob ng matanda. "Oho, pero huwag muna kayong umalis. Gusto ko makipagkwentuhan sa inyo." "Naku, Ineng, hindi maaari." Nagpapanik na umiiling ang matandang lalaki. Mahigpit ay pinagbabawal ang makarating sa lupang ito na pag-aari ni Don Flavio. Sa pangangahoy ay nawala sa loob kung nakarating ako rito. May nabaril ng isang mangangahoy na hindi sinasadyang naligaw din dito. Gusto niyang manlumos sa narinig, pero hindi yun magkapuwang sa isip niya. Mas mahalaga ang kailangan niya sa matandang lalaki. Hindi na nagpaligoy-ligoy sa Alea. "Tatang, gusto ko humingi ng tulong sa inyo. Tulungan ninyo akong makalis sa lugar na ito. Babayaran ko po kayo kahit magkano at..." Mabilis na umiling ang matanda at akmauli nga alis, subalit nahawakan ni Alea ang braso neto. Naibagsak na matanda ang mga kahoy na sunong. "Parang ahawan niyo na, tatang. Kailangan makalis ako sa lugar na ito."
Nagsabi siya ng malaking halaga na bahagyang ikinasinghap ng matanda. Kahit 1 taon nito mangahoy at mabukid ay hindi nito kikitain ang halagang iyon. Saan tayo dadaan na hindi tayo mahabol ni Don Flavio, Ineng? May alinlangan ng tinig ng matanda, subalit nagkapag-asa sa Alea. Nasa tinig neto ang interes sa salaping inialok niya. Malaking halaga iyon para sa isang mangangahoy at magbubukid lang. Sa dagat po, tatang. Positibong sagot niya. Tinanaw ng dalaga ang karagatang sa siwang ng mga punong kahoy. Sa dagat tayo magdaan. Umupa kayo ng bangkang de motor. Dalhin ninyo ako sa bayang malayo rito at ako na po ang bahala. Hindi isipin ni Don Flavio na ang dagat ang paraan niya ng pagtakas. Ni walang nakakalapit na kahit anong bangka sa nasasakupan ng Don. At isang sasakyan pandagat lang ang naroon. Ang Alea, ang yate ni Flavio. Napapayag niya ang matanda. Hindi biro ang halagang inialok niya. Nag-usap sila ng araw at oras. Pagkatapos ay mabilis na bumalik sa pinanggalingan sa Alea. Malayo pa siya'y natatanaw na niya ang 2 tauhan ni Don Flavio. Napangiti siya ng lihim. Lalo niyang binagalan ng paglakad at sa may tubig nagdaan. She pretended to be playing with the waves. Malayo na po ang nararating ninyo, Miss Alea. Wika na nag-aalalang tauhan. Makakagalitan kami ng inyong papa. Wika naman ng isa. Nginitian niya ang mga ito. Hindi ako lumalayo. Ilang buwan namang iisa ang ruta ko, di ba? Bahagyang tumango ang mga tauhan. Masyado kayong matatakutin. Overprotective lang ang papa. Ano ba naman ang mangyayari sa akin dito? Sige na. Alanganing tumango ang 2 tauhan. Nagpatiyo ng bumalik, subalit hindi siya inihiwalayan ng tingin. Nagtagal pa siya ng ilang minuto sa baybayin upang ipanatag ang loob ng mga ito bago bumalik sa malaking bahay. Napabuntong hininga siya. She was right when she thought something was wrong nang araw na dumating si Flavio mula sa seminar nito sa Puerto Azul. Nasa silid siya ng ina at ipinaririnig dito ang valedictory speech niya na bumukas ang pinto at bumungad si Flavio. Nakangiti, tila masayang masaya. Nakatawang nilapitan nito sa Criselda, inikot ang wheelchair at hinagkan sa pisngi. Pagkuway, nilapitan si Alea at yumuko at masuyong humalik sa pisngi niya. How are you, my dear? Masuyong tanong neto sa kanya. Okay lang, Papa. Pinapractice ko sa harap ng mama ang valedictory speech ko. Kung imahinasyon man ni Alea o hindi, ay nakita niyang iglap na nawala ang kislap sa mga mata ni Flavio. Pagkuway, nakatawang inakbayan siya. Alright, ladies, get dressed and let us celebrate. Sa labas tayo kakain. Ano ang okasyon, Flavio? Nakangiting tanong ni Criselda, nakikigalak sa kasiyang nakikita sa asawa. Abay, kailangan bang may okasyon upang isinebra ko ang aking mag-ina? Come on, honey. Sinulya pa neto si Alea at masuyong initian. Sweetheart, hurry up. Magbis na kayo ng mama mo. She couldn't even smile. Wala siyang balak sumama. Subalit, hindi niya gustong masira ang kasiyahang nakikita sa ina. Wala siyang natatandaang niyayang lumabas si Flavio si Criselda magmula ng matali ang ina sa wheelchair. While Flavio occasionally dined with her kapag sinusundo siya neto sa eskwela. Mabigat ang katawang tumayo mula sa upuan niya si Alea. Flavio gave her behind a gentle slap, kasabay ng pagsasabing magmadali silang magbis na mag-ina. Hindi masabi ni Alea, subalit nararamdaman niyang may kakaibang nangyayari. No, you can't! Mariing tanggi ng dalagita sa sinasabi ni Flavio Guillermo sa kanya nang umagang iyon sa harap ng almusal. Last night, Flavio took them to the finest restaurant in Makati. Pagkatapos ay nanood sila ng concert ng isang kilalang foreign singer. She wanted to enjoy the evening, but she couldn't, and pretended she did because of her mother. Now, her instinct proved her right. I have arranged everything, Alea. Ani ni Flavio sa hindi mababaling tinig. Nakahanda na ang passport mo. Sa isang pribado at eksklusibong kolehiyo sa Switzerland ka mag-aaral. Kami ng mamamoy tutungo sa Mindanao
na ipagbili ko ng bahay na ito. Pero bakit? Protesta niya. Bakit parang ang bilis naman po? Paano yung graduation ko? Ang valedictory speech ko? Those are just ceremonies, sweetheart. Masuyong wika ni Flavio at tinakbayan si Alea, subalit tinabig ng dalagita ang kamay nito. Pagkuway, tila nagmamakaawa ang nilingon ng ina. Ma, nangako kang sa tia Marcela mo kay papadala pagkatapos ng high school, she said, trying to hide the panic and anger in her voice. Ang tinutukoy niya ay ang matandang dalagang, malayong pinsan ng ina na nasa Amerika na naninirahan at isa ng American citizen doon. Flavio. Tumingala sa asawa si Criselda, nakikiusap ang tinig upang pagbigyan ng anak. Honey, he said sweetly, too sweetly. Para din sa inyo mag-ina, kaya ako ginagawa ito. Marcela's too old to be bothered by a teenager. I've been planning this all along. Alea is going to the best school and best dormitory. At ang sabi ng mga doktor ay kailangan mo ng bagong environment. Kailangan mo ng sariwang hangin sa tabing dagat. Pagkuway, hinawakan nito sa dalawang kamay ang asawa at hinagkan iyon. You can't even begin to know how I worry about you. Kung paano magagawa ng salapi kong tumayo ka riyan sa wheelchair at mamasyal na kasama ko. Itinayo nito ang asawa at buong pananabik na niyakap at hinagkan. Criselda was overwhelmed. Tumulo ang luha sa mga mata. Thank you, honey. Yun din ang gusto ko. Subalit, hindi ba ito makapaghihintay na tanggapin muna ni Alea ang medalya niya? Nanlulumong, hinago ng tingin ni Flavio ang mukha ng asawa. The visa came out earlier than I expected, honey. At alam mo naman ang embassy. Nilingon neto sa Alea na sinisikap na wag sumigaw at tumili. I am so proud of you, darling. At nasa isip kong ako ang magsasabit ang medalya sa iyo. Pero ikinalulungkot kong hindi natin maihintay yun, iha. Medal couldn't be as important as your mother's health, could it? May katwiran ng papa mo, iha. Ani ni Criselda kay Alea na agad nagyuko ng ulo upang huwag makita ng ina ang galit sa mga mata niya. You could still graduate and receive your diploma later. And don't worry, darling. Ani ni Flavio sa kanya. May sasalubong sa'yo sa airport at dadaling ka sa isang exclusive dormitory. I'll join you in Switzerland in a couple of weeks after your mother and I have settled in Mindanao, Alea. At titiyakin kong ayos ang kalagayan mo roon. She was beaten. Si Flavio pa rin ang nasunod. 2 araw matapos ang pag-uusap na iyon ay inihatid siya ni Flavio patungong Naiya. And she was scared. At 16, iyon ang kauna-unahang pagkakataong lumabas siya ng bansa. Kauna-unahang humiwalay siya sa ina. Gusto niyang isiping malaya siya, subalit sa kaibuturan ng puso niya ay alam niyang hindi. At ngayon nga'y ang araw ng usapan nila ng matandang lalaki. Kailangan sa loob ng 20 minuto'y naroon na siya sa tipan ng lugar, kung hindi ay aalis ang bangkang demotor. Hindi yon kita mula sa kinaroroonan ng mga tauhan ni Don Flavio dahil nasa may paikot iyon ng baybayin. She took nothing but her money. Lahat ng mga iyon ay galing kay Flavio na hindi naman niya nagawang gastahin sa lugar na iyon. She hated using his money but she had no choice. And she had some savings in Manila na hindi niya nagawang ma-withdraw nang sa pilitan siyang palisin patungong Switzerland. And through the years, she was sending her bank in Manila from Switzerland. And it must have earned a considerable interest by now. That was the only thing Flavio knew nothing about. Nagsuot siya ng jogging pants at tank top. Itinali ang mahabang buhok sa likod. Paglabas niya sa veranda ay nakasalubong niya ang 3 tauhan ni Flavio. Nagmagandang umaga mga ito. Alam ng mga ito na rutina niya mag-jogging 3 beses sa isang linggo. Sasamahan na namin kayo, Miss Alea. Halos panabay na wika ng 3. Muli ay ngumiti siya. Wag na, wala naman ng papa. Hindi kayo makakagalitan. At saka magpapaikot-ikot lang naman ako dito sa malapit. Pero miss. Bye guys. Sabihin ninyo kay Aling Trining na gusto ko ng fried bacon sa breakfast. Kaswal niyang tinalikuran ng mga ito kasabay ng marahang pagtakbo.
Hindi na kumibo ang tatlo at may paghangang sinundan ng tingin ng dalaga. Humuhubog ang maganda at bilog ang katawan sa suot na jogging pants. Hindi ko masisisi si boss na pabantayan si Alea. Abay, ako man ang magkaanak ng ganyang kaganda at kasexy. Baka hindi ko palabasin ng bahay. Nakangising komento ng isang tauhan. Baka malaman ni boss na hinayaan natin mag-jogging mag-isa si Miss Alea. Lagot tayo. Naku, saan ba naman pupunta yan? Isa pa hindi ko maintindihan kung bakit lagi na lang pinababantayan ang anak na para bang tatakas si Miss Alea anumang oras. Hindi tayo binabayaran para magtanong. At isa pa ilang beses na rin namang namamasyal at nagja-jogging si Miss Alea na mag-isa Lumingon sa pinanggalingan si Alea. Natatanaw pa niya sa veranda ang mga tauhan ng ama subalit wala sa kanyang tingin ng mga ito. Iyon ang hinihintay niyang pagkakataon upang makaliko sa kakahuyan. Binilisan niya ang takbo. Meron na lamang siyang 10 minuto. Kahit tama ng mukha niya ng mga sanga ng kahoy ay hindi siya nagbagal sa pagtakbo. Tatang! Humihingal niyang tawag na makita ang matandang lalaking nakatayo sa tabi ng puno, aligaga at nasa mukha ang takot at pag-aalala. Yumuko siya at itinukod ang 2 braso sa mga tuhod sa matinding pagod. Hinahabol ang paghinga. Ayun ang bangkang demotor. Itinuro neto ang isang bangka sa pagitan ng 2 puno. Dalian mo, Ineng. Buhay ko ang nakataya rito. Babayaran mo siya pagkababa niya sa iyo sa kung saang bayan mo gusto. Huwag kayong mag-alala. Tumaas baba ang dibdib niya sa paghingal. Wala siyang panahon magpahinga. Inilabas niya ang nakalaang kabayaran sa matandang lalaki. Narito po ang pera ninyo. Umalis na kayo kaagad at huwag na uling tutungtong sa bahaging ito ng lupain ni Don Flavio. Salamat, Ineng. Mag-iingat ka rin. Habilin ng matanda at inihatid siya neto sa bangkang demotor. Ang naroon ay isang binatilyo. Malayo pa sila'y pinaandar na neto ang motor ng bangka. Ilang sandali pa'y sakay na sa alaya ng bangka at palayo sa baybayin. Magkasama ang pagod at takot ang dahilan ng paghingal niya. Nilingon nga ang baybayin. Wala na roon ang matanda. Bagaman nakakahinga na siya ng maluwag ay hindi pa rin maalis sa dibdib niya ang takot. Hindi niya alam kung anong parusa ang gagawin ni Flavio sa mga tauhan nito. Hindi niya gugustuhin iyon, but life a survival of the fittest. Ang tanging niyang panalangin, sana'y hindi malaman ni Flavio ang tungkol sa matandang lalaki. Sana'y maging matalinong matanda sa paggamit ng salapi upang hindi pa simula ng usap-usapan at magkahinala ang ama. Ano ang pinakamalayong bayan ang mapagdadalhan mo sa akin? Tanong niya sa binatilyo. Dipolog po, ma'am. Kanina pa nakaupo si Alea sa malaking batong iyon sa may baybayin. Pinagmamasdan ang paghampas ng mga alon sa batuhan. Lumalakas na ang hangin at malapit na lumubog ang araw. Subalit ang magandang sunset na inaasahan niya sa tuwin ay wala. May namumuong maitim na ulap sa dako paroon ng kalangitan. Babagsak ang ulan na namang oras. Ang ilang mga taong nasa dagat kanina ay unti-unti nang nangawala. Nagsiuwi na marahil at nag-iisa na lamang siya roon. Subalit hindi pa rin gustong umalis ni Alea mula sa kinauupuan. Pinaglalaro ang mga paa sa mga alon na nagsisimula na ring tumitilamsik sa katawan at mukha niya dahil unti-unti nang lumalaki ang mga ito. Muli niyang tinanaw ang karagatan. Nasa dibdib ang panghihinayang. Gusto niya ang lugar na iyon. Tahimik, hindi kamahalan ng cottage na nakuha niya at hindi dayuhin ng maraming tao ang beach na iyon. Kahapon ay nakausap niya ang may-ari ng cottage at itinanong niya kung anong trabaho ang maaari niyang ma-applyan sa beach resort. Matagal siyang tinitigan nito. Iniisip kung bakit ang isang tulad niya ay naghahanap ng trabaho sa lugar na iyon. She look rich and classy, maputi at maganda. Gayon may sinamantala ng may-ari ang mga katangian niya. Tinanggap siya bilang kahera sa restaurant ng resort. Magsisimula dapat bukas ang trabaho niya, unang araw ng buwan. Subalit, akalain ba niyang kahit sa isang tagong beach sa Batangas ay matutuntun siya ng mga naghahanap sa kanya? Kaninang umagang patungo siya sa bayan ay hindi sinasadyang may namataan siyang 2 lalaki na nagpapakita ng larawan sa mga naroroong tricycle drivers. Hindi niya kailangang hulaan kung kanino mukhang nasa larawan.
Mabilis niyang pinabalik sa beach ang tricycle na sinasakyan sa pagtataka ng driver. 2 weeks ago, she was in Cebu. Isang araw lang siya nagtagal sa Dipolog at agad na sumakay ng eroplano patungong Cebu. Subalit natuntun din siya. Ang advantage niya, kilala niyang lahat ang mga tauhan ni Flavio. Nakita niya mga ito sa mismong reception ng murayang hotel na tinutuluyan niya. At inisip pa man din niyang hindi nila iisipin na isang mumurahing hotel siya tutuloy. Tama naman siya dahil kaya naroon ang mga ito'y upang doon mag-check-in habang naghahanap sa kanya. Again, maybe her lady luck hadn't deserted her. She made her escape bago pa siya makita ng mga ito. Pinuno niya ng hanging dagat ang dibdib. Tahimik din naman ang pribadong beach ni Flavio sa ipil-ipil. Subalit kahit kailan ay hindi niya iyon nadama. Barati na'y tila may panganib na nakaamba. How she wished she could stay in this place forever. Inililipad ang hangin ng buhok niya at ang maalat na hangin dagat sa balat niya ay nagdudulot ng kaginhawaan para sa kanya, ng kalayaan. But not anymore. Dapat ay alam niyang hindi siya malaya. Kahit kailan ay hindi siya magiging malaya. Hindi titigil si Flavio hanggat hindi siya nakukuhang muli. At nagtitiyak niyang hindi lang ang mga tauhan nito ang pinakikilos. Maraming kilalang underground people sa Maynila si Flavio. Dati itong senador bago nakilala ang kanyang mama who had been a widow for 3 years. And now, it was time to leave again. Wala na ba siyang gagawin kundi ang tumakas? Napapagod na siya. Subalit mangyari na ang mangyari, hindi siya papayag na bumalik sa stepfather. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kinauupo ang bato. Lumalaki na ang alon at natatabunan ng tubig ang batong iyon sa paglaki ng dagat. Humakbang siya patungo sa buhanginan bitbit ang sneakers. Nakakailang hakbang na siya nang makita ang lalaking iyon. Nakatanaw sa nag-aalimpuyong mga alon. Mapaparaan siya sa tabi nito kung magpapatuloy siya sa paglakad. Kung liliko naman siya, iikot pa siya sa maraming nyugan bago makabalik sa cottage niya. Nag-aalangan siya. She slowed down. Tila siya nagbibilang ng mga hakbang sa paglalakad. Maaari siyang lumiko at umiba ng daan. But there was something in him that made her want to study him. Tahimik ang mukha nito habang nakatingin sa laot. But she had this impression na sa kabila ng katahimikang ibinabadya ng mukhang iyon ay naroon ang kapangyarihan. He was wearing slacks and an expensive black leather jacket. Hindi pang karaniwang suot para sa lugar na iyon na karaniwan ay pantalong maong gamit ng kalalakihan, Hawaiian polo shirt o di kaya'y kamiseta and shorts. Dapat ay out of place ang lalaki sa lugar na iyon, subalit hindi yon ang tingin ni Alea because he seemed at ease with the wild sea as if he had faced many storms and weathered them all. Habang nalalapit siya sa lalaki ay lalong lumilinaw sa kanya ang mukha nito. Probably in his late 20s or early 30s, attractive, ruggedly so, lean and dark, at may ilang pa na lang ang layo nito sa kanya, subalit hindi ito lumilingon. Tila ba hindi namamalayan ang presensya niya. Patuloy siya sa marahang paglakad, hindi niya madesisyonan kung sa likod o sa harap nito dadaan. Nang biglay, lumingon sa kanya ang lalaki, nakatitig sa kanya. His eyes were dark, katulad ng panahon na tila nagbabadya ng unos. Hello. Pika neto. Ang tinig neto'y malalim at kabigha-bighani. Hi. Anya, a little smile on her lips. Patuloy niyang pinag-aralan ang mukha neto and she decided he was really an attractive man. His hair could use a little trim dahil umaabot na ang medyo shaggy na buhok sa collar ng polo shirt neto. But then, ang medyo mahabang buhok ay bagay naman dito. Patuloy siya sa paghakbang, expecting him to say something more than just hello. May pakiramdam siyang pangihinayangan niya kung hanggang hello lang ang sasabihin ng lalaki. Nasa tapat na siya nito nang biglang tumaas ang dalawang kamay ng lalaki at abutin siya sa matinding pagkabigla niya. In seconds, she was trapped in iron arms. It couldn't be. They couldn't have found her so soon. Walang nakakakilala sa kanya sa bayan at kahit sa ilang tricycle drivers dahil hindi siya umaalis ng cottage mula nang dumating siya doon. Sinikap niyang sumigaw upang humingi ng tulong, subalit isang puting panyo ang tumakip sa ilong at bibig niya.
Ang sunod niyang namalayan ay ang paghinga niya ng isang kakaibang amoy mula sa panyong iyon. Nawalan siya ng lakas kasunod niyon. At kasabay rin ng panlalabo ng kanyang paningin ay ang takot. Matinding takot. Hindi niya kayang imulat ang mga mata. Nakaririnig siya ng marahang paggalaw at pag-uga. The movement was familiar. Nasa yate siya. Natitiyak niya yon. They had sailed many times aboard Alea. Fear gripped her. Nahuli siya ng mga tauhan ng stepfather. At ngayon, naglalayag sila pabalik sa Mindanao. No, hindi niya gusto bumalik sa ipil-ipil. Gusto niyang bumangon, subalit kahit yata daliri niya ay hindi niya makuhang igalaw. Sunod niyang narinig ay mga tinig. Mahaba pa ang oras bago tayo makarating sa Capistrano. Ayoko muna magising siya. A deep voice said. Capistrano? What and where in the hell was Capistrano? Umungol si Alea, subalit wala lumabas sa lalamunan niya. Narinig na niya ang tinig na iyon, pero walang mahagilap ang isip niya kung saan niya narinig at kung kanino. Muli, nadama niya ang matinding takot. She tried to speak, to say something. She wanted to scream at her captors, but she was too weak. She couldn't even open her eyes. Sa halip ay isang ungol ang kumawala sa kanya. Shh, it's alright. She heard the soothing voice habang ang isang kamay nito'y banayad na dumadama sa noo niya. Pinapahid ng palad nito ang munting butil ng pawis na gumitaw sa noo niya. Nang biglay, nakadama siya ng tila tusok ng aspile sa kanyang braso at muli nahulog siya sa kawalan. Dahang-dahang tumayo si Kel mula sa pagkakaupo sa gilid ng katre. Inihagis ang haringgilya sa trash bin. Pagkuway, tinitigan si Alea. He couldn't forget the fear in her eyes as she'd lost consciousness. Ang takot ay kasama na sa buhay ng tao, kahit na sino. Subalit, iba ang takot na nakita niya sa mga mata ni Alea kanina sa beach. Marahil, dahil nang gumanti ito ng bati sa kanya, ay naroon ang inosenteng kuryosidad. Wala kahit anong takot sa mga mata nito nang ngitian siya ng dalaga. Gumuhit lamang ang takot sa mga mata ni Alea nang malamang nahulog ito sa isang patibong. One moment there had been a wild beauty about her. Inililipad ng hangin ang lampas balikat na alon-along buhok. She was smiling, her face relaxed. At nang sumunod na sandali, tila ito isang dagang nahuli sa isang mousetrap. Hindi niya gustong gawin iyon, pero wala siya mapagpipilian. Kailangan niya sa Alea. She looks so helpless, he said, almost to himself. There was something about her that needed protection. Yes, she should have been protected from him, from them, the irony of life. She's helpless, sang-ayon ni Luke, a little bit amused. Kel was stressing the obvious. We drag her. Muli siyang yumuko at pinahid ang butil ng pawis sa noon ng dalaga. Pagkuway nagbuntong hininga. Hindi gustong bigyan ng pansin ang guilt na nagsisikap umahon sa dibdib. Humakbang patungo sa pinto ng yate at saka lumabas. Tila may pumupukpok sa ulo ni Alea. Napakasakit. Nanunoy ang bibig at lalamunan niya. Sinikap niyang imulat ang mga mata. And it took her too much effort bago niya nagawang magmulat. Anong nangyayari sa akin? Nananakit ang katawan niya at hindi siya makakilos. Itinuon niya mga mata sa kisame. Natitiyak niyang wala siya sa inuupahang cottage sa beach resort dahil puti ang kisame niyon at ang namulatan niyang kisame off-white. Natuon ang mga mata niya sa isang malaking bintana. Mula roon ay nakikita niya ang liwanag ng araw. Ang natatandaan niya ay paggabi na nang tumayo siya mula sa bato at biglang nagbalik sa isip ang alaala. Ang lalaki sa baybayin, the man with stormy black eyes, at ang yate. She mustn't have been dreaming na maramdaman niyang nakasakay siya sa isang yate. Pero wala siya sa Alea at lalong wala rin siya sa silid niya sa bahay ni Flavio. Oh God, where was she? Sino ang lalaki sa beach? Bagong tauhan ba ni Flavio? O isang korap na militar na nasa payroll nito? Well, he must be. His size and build suggested that he was. She tried to move but failed. There was pain all over her body.
Gising ka na pala. The voice was deep and kind, pero hindi yon ang tinig na una at huli niya narinig bago siya nawala ng malay. Sa kabila ng pananakit ng katawan, ay sinikap niyang tumagilid upang makita kung sino nagsasalita. Then she moaned as pain came piercing through her head. Huwag ka munang kumilos. The man said gently. Inabot ang isang baso sa mesita sa tabi niya. Inumin mo ito. Makakatulong ito upang mawala ang pananakit ng katawan at ulo mo. Muli, pumangon ng takot sa dibdib niya. Baka muli na naman siya mawala ng malay. Subalit, sinisikap niya ang kalamahin ng sarili. At kahit marahil tumanggi siyang inumin ang anumang nasa basong iyon, ay wala ring mangyayari. Wala siyang lakas para manlaban. Tinitigan niya ang lalaki. Hindi iyon ang nakatagpo niya sa beach. But they had the same determined jaw. And he was as attractive as the first man on the beach. Except that this man was bigger and perhaps a couple of years older. Inumin mo to. Utos na lalaki sa banay na tinig. Bahagya siyang itinaas mula sa pagkakahiga. Gustong tumanggi ng isip niya, subalit tuyo ang lalamunan niya at nanguuhaw siya. Inabot niya ang baso. Malamig na tubig iyon at binalak niyang ubusin ang laman ng baso. Subalit pinigil siya ng lalaki at inilayo ang baso. Tama na muna iyon. Wika neto at may kinuhang kapsula sa mesita. Take this and I will allow you to drink a little more. She pressed her mouth shut. Water was one thing, subalit ang hindi mo kilalang gamot ay ibang bagay. Oh, come on. Banay datong sabi, tila siya batang hinihimok na inumin ng isang gamot sa sipon. It will make you feel better. Where's my stepfather? Her voice croaked, tila ba napakahirap gawin para sa kanya magsalita. Your stepfather? Ulit ni Luke. Yes, inutusan ba niya kayong kunin ako? Hindi namin alam kung nasaan si Flavio sa mga sandaling ito, but rest assured, notice had been sent to him that you are going to be our guest here for some time. At wala siyang kinalaman sa pagdala namin sa iyo rito, Alea. You know my name? Aniya sa namamao sa tinig. Pilit inuulit sa isip ang sinabi ng lalaki. They were not his stepfather's men, malibang nagsisinungaling ang lalaki. But why should he do that? And since he knew her name, she wasn't kidnapped by mistake. But of course, Alea. He smiled, a charming smile. In another circumstances, she would be charmed. Now, be a good girl and take this. She shook her head, kept her mouth shut. This won't hurt you. Kung gusto ko namin patuluging muli, ay hindi na kailangan pilitin pa kitang inumin ito. Magagawa ko iyon na walang kahirap-hirap. I promise, this capsule will ease the pain in your head and body. Napatitig siya rito. He had a point. They could easily drag her again. She took the capsule at inabot mula sa lalaki ang tubig and swallowed it. That's a good girl. Wika neto. And how Alea hated that indulgent smile at ang tila batang pagturing neto sa kanya. Maya-maya lang ay makadarama ka na ng ginhawa. She moistened her dry lips. Nasaan ako? Mahalaga pa bang malaman mo kung nasaan ka? Kasing halaga ng dahilan kung bakit niyo ako dinala rito. Nasa isang pribadong rancho ka sa norte. Why? It made no sense. Isa kang panauhin ng mga montanyes sa loob ng ilang araw. Panauhin? Napabangon siya bigla, itinukod ang dalawang siko sa kama. At sa ganitong paraan ba ninyo? Muli, naroon ang kirot sa ulo niya at napangiwi siya. Relax, Alea. Hinawakan siya neto sa mga balikat upang ihigang muli. Up close, the man was really handsome. Her kidnappers are good-looking men, not the stereotype that you saw in the movies. At gusto niyang tabigin ng kamay neto, ngunit alam niyang wala siyang lakas para gawin iyon. Calm down, walang mananakit sa'yo rito. Ibig mong sabihin ay nang higit pa sa pananakit na nararamdaman ng katawan ko ngayon, ganoon ba? Sarcastikong sabi niya. Nawala ang ngiti ng lalaki.
I'm sorry if we had to drag you, pero yun lang ang tanging paraan upang tahimik ka naming madala. Nasaan yung isang lalaki? She said tightly. Nagsalubong ang mga kilay ni Luke, sandaling nag-isip. Sinong lalaki? Yung lalaki sa beach, the one who chloroformed me. Yes. Tumango-tango ito. Ang pinsan kong si Ezekiel Montañez, sa kanyang bahay bakasyonang ito. Humakbang ito patungo sa pinto. Magpahinga ka, Aleya. Nasa silid na ito ang lahat ng kailangan mo. Except my freedom. Tuya niya. Well, put it that way. But just as I said, I'm sorry. Ang sabi ng lalaki bago pinihit ang doorknob. Wala ba akong bantay o tali kaya? She said sarcastically. Hindi ka ba nag-aalangang tatakas ako? Hindi ka makakatakas dito, he said matter-of-factly. There's no way you can, and don't ever try, you will only end up hurting yourself. There was no threat in his voice, tila pa nga paalala iyon. Akma na itong magbubukas ng pinto nang muli siyang magtanong. Ano ang pangalan mo? Pahabol niyang tanong. Luke Montañez. Tuluyan na itong lumabas ng silid at marang isinara ang pinto. She would have asked for more information, subalit nakalabas na ang lalaki. Isa pa'y natitiyak niyang hindi yun magsasalita nang higit sa kailangan niyang malaman. It must be that man Kiel. Ito ang gusto niya makausap. Iginala niya ang tingin sa malaki at magandang silid. Kung sa ibang pagkakataon, she would have appreciated the room. Pero hindi sa oras na iyon kung saan sa palagay niya ay iyon ang kulungan niya. Nasa isang pribadong rancho siya sa norte, kung saan man iyon ay hindi niya alam. But she couldn't be very far from Lawag or Pagudpud, could she? Pinagana niya ang isip sa kung saan bahagi siya ng norte. The farthest could be Batanes. Montañez? Kung kilala siya ng mga ito'y, dapat na kilala niya rin ang pangalang iyon. Pero sumakit na lang muli ang ulo niya'y wala siya natatandaang pamilyar ang pangalang iyon sa kanya. Ipinikit niya ang mga mata, sinisikap na tiisin ang pananakit ng ulo, at ang takot na nararamdaman sa maaaring dahilan kung bakit siya naroroon. And then sleep claimed her again. Kung gaano katagal nakatulog sa Aleya ay hindi niya alam. Subalit nagising siya sa pamilyar na tinig na iyon. Kumusta na siya? Nararamdaman niyang nasa tabi lang niya nagsasalita sa mismong tabi ng kama. Si Kiel Montañez, natitiyak niya. Gusto niyang imulat ang mga mata. Gusto niyang makita muli ang lalaki iyon. Gusto niyang malaman mula rito kung bakit siya naririto sa rancho ng lalaking ito. Ilang beses niya tinangkang makalaya mula kay Flavio. She almost made it. Subalit nang dahil lang sa isang hello ay naglahong lahat iyon. And she wanted some answers. But she could only silently moan in frustration dahil hindi niya kayang imulat ang mga mata. She'll be fine when she wakes up. Ani ni Luke. Natitiyak mo ba? Bakit wala na siyang ginawa kundi matulog? Aleya could sense genuine concern in his voice. And she wanted to scream. Wala sa lugar ang pag-aalala ng lalaking ito. Ito ang may kagagawan na nangyayari sa kanya at sabilitang dinala siya rito. Believe me, Kel, sleep is the best thing for her. Paggising niya ay mawawalang lahat ang mga pananakit ng katawan at ulo niya. Magugutom siya at maghahanap ng pagkain. A moan escaped from Aleya's lips. She was trying to open her eyes, pero hindi niya magawa. What's wrong? That was Kel's voice in a worried tone. Sinisikap niyang gumising, but she couldn't, not yet. Nararamdaman ni Aleya ang palad sa noo niya, the same hand that first soothed her. Kel's hand, and it was gentle, pero hindi niya gustong bigyan ng pansin iyon. How could a kidnapper's hand be gentle? Ano nga palang sabi ng doktor tungkol sa drugs? Si Kel uli, ang mga matay nakatitig sa mukha ni Aleya who kept moaning softly, hating the feeling of helplessness, hating the man beside her. Gaya ng sabi niya sa'yo, it was absolutely safe. I double-check, kaya huwag ka na mag-alala. She's going to be fine. Alright then. Ani ni Kel na tumayo.
Tinitigang muli si Alea. Tiyakin mo na sa kanyang lahat ang mga kakailanganin niya. Be sure to give her all the comfort she needs. Pero hanggat hindi natatapos ang lahat ng ito'y, tiyakin mong hindi siya makakasagabal. And treat her like a glass. Hindi matiyak ni Kel kung bakit idinagdag niya ang huling sinabi. Glass? Ang mga tama kilay ni Luke. I don't want her broken. Iyon ang huling narinig ni Alea bago siya uli hilahin ng antok. Mag-uumaga nang muling magising si Alea. Nababanaag niya ang araw mula sa blind sa mga bintana at wala na rin ang pananakit ang ulo niya. Kumakalam na rin ang sikmura niya. Nagugutom siya. Luke was right, subalit hindi niya gustong intindihin iyon. Higit ang pagnanais na makatakas ang nasa isip niya. Bumangon si Alea, nakaramdam ng pagkahilo. Sandali niyang pinalipas iyon bago tinungan tokador at tinitigan ng sarili sa malaking salamin. Napangiwi siya. She looked like a ghost. Dinampot niya ang brush at anyong magbabrush ng buhok nang bigla siyang matigilan. It was her own brush. Niyuko niya ang tokador. Mga personal na gamit niya lahat ang naroon. Wala sa loob siyang napalinga at napasingap nang makita ang naraw ng maleta niya. Maletang binili niya sa Cebu kasama ang ilang mga bagong gamit. Mabilis niya yung nilapitan at binuksan. Naroon lahat ang ilang mga gamit at damit niya hanggang sa underwear. Galing sa cottage niya si Kel Montañez. Inayos at tinimpake ang mga gamit niya efficiently. And suddenly, she was terrified. Ang takot at galit ay magkasamang umahon sa dibdib ng dalaga. Sino ba lalaki ito? Why was she abducted? Ano ang nagawa niya? Naginit ang sulok ng mga mata niya, subalit pinigil niya mapaiyak. Mas pinili niya magalit. Pablot siyang kumuha ng tuwalya mula sa maleta at pumasok sa banyo. Hindi niya matiyak kung gaano nakatagal ang suot niya, kung ilang araw na mula na sa pilitan siyang kuhanin sa beach. Kung sa ibang pagkakataon, she would have admired the spacious bathroom with its old rose, pink and maroon tile combinations. Pero wala siyang panahon doon. Abala ang isip niya sa maraming katanungan. Tinimpla niya ang tubig sa bathtub at kung gaano siya katagal na naglunoy doon ay hindi niya matiyak at bago siya lumabas ay nagpalit siya ng jeans at t-shirt. Then she headed for the door, pinihit ang doorknob. To her surprise, it wasn't locked. Hindi ka makakatakas, you will only end up hurting yourself. Naalala niya ang sabi ni Luke. No, hindi siya naniniwala roon. Paglabas niya sa hallway ay wala ring tao. Siguro'y gano'n na lang ang tiwala ng mga itong hindi siya makakatakas. Nagtuloy-tuloy siya sa dulo kung saan ang liwanag mula sa sumisikat na araw ay naglalago sa French door. She didn't hesitate to open it and walk out of a small terrace na sa dulo ay isang paikot na hagdan ng pababa. Malamig na hangin pang umaga ang humaplo sa mukha niya at natambad sa kanya ang walang katapusang birding tanawin. At pagkatapos niyon ay natanang niya sa dulo pa roon ang asul na dagat. Looking down, she realized she was on the second floor. Then she saw him, may ilang metro mula sa terasa, sa ilalim ng isang palm tree. At tulad ng kung paano niya ito unang nakita, nakatanaw si Kel sa karagatan na tila ba nag-aabang ng darating na unos. And without any second thought, mabilis siyang tinungo ang hagdan at nagmamadaling bumaba at lumakad patungo sa kinatatayuan ni Kel. Subalit, hindi pa siya nakakalayo sa hagdan ay may isang lalaking mahigpit na humawak sa mga balikat niya. Saan ho kayo pupunta, miss? Magalang na itong tanong. He was one of those men who were strategically placed around the place, and on instinct, she reacted. Isang malakas sa siko at malakas sa sipa sa paneto ang ginawa niya. And to her surprise, bahagya lang naapektuhan ng lalaki. Totoong naiwala niya sa mga balikat niya mga kamay neto at ang bakbang patras. Subalit, hindi niya naitumba ito tulad ng inaasahan niya. Napalingon na si Kel nang marinig ang tanong ng tauhan neto. Kumunot ang noon neto nang makita si Alea at bahagya nagulat sa nasaksihang ginawa ng dalaga. Nang akmang hawakan ng lalaki sa Alea ay malakas itong nagsalita. Hayaan mo siya. Iyon lang at tumalikod ang lalaki at bumalik sa pwesto sa ibaba ng hagdan.
Alea almost ran to him in anger. I want you to explain kung bakit dinala mo ako rito. Gising ka na pala. Minsan lang nakita ni Alea ang mga mata neto bago siya nawala ng malay. Subalit, hindi niya nakalimutan niyon. Deep, powerful, at kasing itim ang isang dumarating na unos. No, thanks to you and the drugs you use on me. Nanginginig ang tinig niya sa galit. Sino ka ba? And why have you done this to me? Ang akmang pagsagot ni Kel ay napigil nang paglapit ang isang lalaki mula sa likod ni Alea. Tinanguan nito ang palapit na lalaki. May problema ba, Kel? Mabilis na lumingon si Alea. Sa likuran niya ay isang lalaking marahilay nasa 25 ang edad, boyishly handsome. Another bodyguard? Tuya ni Alea. Siya si Sunny, isang kaibigan ng pamilya. Wala akong pakialam kung sino at ano ang pangalan niya. Singhal niya, mahigpit na nakakuyom ang mga kamay sa tagiliran to keep herself from hitting him. She could easily do so, tulad ang ginawa niya sa lalaking humawak sa mga balikat niya. She had studied martial arts while in college, pero hindi niya nagawang gamitin iyon kay Kel sa beach dahil hindi niya iyon inaasahan. At dapat lang na magkaroon ka ng bodyguard dahil hindi ka nakatitiyak sa maaari kong gawin sa'yo. Dagdag niya. A faint smile appeared Kel's lips. If that is a threat, I'll ignore it. She wanted to scream at him, subalit pinigil niya ang sarili. Walang kahinatnan kung gagawin niya yon. Sabihin mo sa akin kung bakit sa pilitan mo akong dinala rito. Then I demand that you take me back home. Umangat ang mga kilay ni Kel. Home? Where's home for you, Alea? Sa Switzerland o sa Ipil-Ipil? Kay Flavio, alam mo bang nauna lang kami ng isang oras bago ka muling matunton ng mga tauhan niya? Bagyang napasinghap ang dalaga. Napaatras ang isang kakbang. Paano mong nalam? I know everything about you and your parents, Alea. Walang kay mo emosyong wika neto. Muling tinanguan si Sunny. Pakisabi kay Elena na ipaghanda siya ng almusal. Then, you planned this whole thing? You kidnapped me for money? At magkano hiningi mo kay Flavio para sa ransom? Magkano? She almost screamed. Nangingibabaw ang takot higit kesa sa galit. Kung alam na ni Flavio ang tungkol sa pagkakakidnap sa kanya, walang alinlangang nakahanda nitong ibigay ang halagang hinihingi ng kidnapper na ito, magkano man iyon, at babalik siyang muli sa tinakasan niya. At hindi dapat mangyari iyon. Tataka siya sa lugar na iyon, ano man ang mangyari. Pinilingan niya ang mga mata sa buong paligid. Sa karangyaang nakikita, there was a small wharf at ang yating marahilay siyang sinakyan nila patungo rito ay nakalaong sa di kalayuan. It was twice as much bigger than Flavio's yacht. Muli niyang ibinalik ang mga mata sa lalaki. Did you acquire all these things by kidnapping people and ask for ransom money? Patuya niyang idinagdag. Huminga ng malalim si Kiel, tinitigan at pinag-aaralan ng kaharap. Naroon pa rin ng takot sa mga mata ng dalaga, subalit sinisikil na huwag ipakita iyon. Gusto na itong hangaan si Alea. Had it been another woman, mag-iiyak at mag-hysterical ito. Ang snatcher at the beach, iyon ang inaasahan nito sa sandaling magkamali ang dalaga. Subalit wala itong panahon para pag-aralan at tarukin ang pagkatao ng dalaga. Higit sa lahat ay ang hangaan nito. She was here as mean to an end. Sa loob na nakalipas na mga buwan ay pinlano nilang mainam ang pagkidnap sa dalaga. I haven't kidnapped anyone up until now. And I didn't kidnap you for money, Alea. Marami ako niyan. Wika neto without sounding conceited. How he did not, Alea wondered. Tinanguan muli neto si Sunny. Isama mo siya pabalik sa bahay at ipaghanda ng pagkain. Hindi ako aalis dito sa harap mo hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung bakit mo ako dinala rito. Matigas niyang sabi. I want answers, Montañez. Sasagutin ni Sunny ang, No, ikaw ang dapat sumagot sa mga tanong ko. You chloroformed me and brought me here. You will tell me. Muli, tinitigan ni Kiel ang dalaga, her chin defiant, her eyes like wild waves in a stormy night.
Tila gusto niyang pagsisihan na pabayaang makalabas ng silid si Alea. Marami siyang iniisip para guluhin ng babaeng ito. You're stubborn, Alea. Don't you know that in one leaf of a finger, I can easily... What? Drug me again? Umiling ang dalaga. Gumuhit ang takot sa mga mata. You can't do that. Kelvin silently at the fear in her eyes. Yes, he could have easily drugged her again if she proved to be a nuisance. But he wouldn't do that again. But he wanted to reach her, to tell her that he wouldn't harm her. Pero meron siyang pakiramdam na sa sandaling mahawakan niya si Alea ay hindi niya kakayanin ang tila boltahe ng elektrisidad na gagapos sa kanya. Tulad ng una niya itong mahawakan sa beach nang ang malambot na katawan ng dalagay panawan ng malay sa kanyang mga bisig. He almost couldn't withstand the jolt of electricity that he received. At higit pang pinagtataka niya, gusto niyang abutin ito at dalhin sa kanyang dibdib to erase the fear in her eyes. Pero no, hindi niya gagawin iyon. Don't be alarmed, he said gently. You will not be drugged again. At tinanguan itong muli si Sunny. Alea felt that he was dismissing her at hindi gustong umalis ang dalaga sa harap ng lalaki hanggat hindi na ito sinasagot ang mga tanong niya. So she asked again. Bakit ba ako kinidap at dinala rito, Montañez? Bumuntong hininga ang binata. Hindi ko ginawa mag-isa iyon, Alea. May mga kasama ako. Kasama? Ulit ng dalaga. Huwag mong sabihin sa akin iyon dahil wala akong ibang taong nakita sa beach kundi ikaw at walang ibang taong nagpaamoy sa akin ng pampatulog kundi ikaw. He took a deep breath at tutubiling tinanguan si Sunny. Sunny, pakisabi kay Elena na dalawa na kaming kakain ni Alea. Dinala siya ni Kel sa isang veranda na may bilog na mesang ratan na napapaibabawan ng salamin. Ang mga upuang ratan ay may soft cushion and flowery print at ang kinalalagyan nila'y nakatanaw sa buong paligid. If she was on holiday, she would be mesmerized by the beauty of the place. Subalit, isa siyang kidnap victim at sa pagkakatanaw niya sa buong paligid ay noon lamang niya napansin ang ilang kalalakihan sa iba't ibang dako. Kakaiba sa mga katauhan ni Flavio, ang mga lalaking ito'y desente ang kasuotan. Hindi mo mapagkakamalang may armas na dala, may mga dalang walkie-talkie ang mga iyon. Para saan ang mga lalaking iyon? Para bantayan ako kung tatakas? Sarcastikong tanong niya. In a way, yes. Tumingala ito sa palapit na matandang babae at si Sunny. Elena, siya si Alea. Isa siyang panauhin sa rancho sa walang takdang araw. At si Sunny, pamangkin siya ni Elena. Sunny smiled at her shyly. Pagalit siyang umiwas ng tingin. Kumusta ka, iha? Nakangiting bati naman na matanda. Inihain na sariwang mga prutas sa mesa. Kumain ka mabuti, iha. At sana'y magustuhan mo rito sa rancho. She kept her eyes on the table. Gusto niya mag-istorya, sigawan si Kel. Ipinakilala siya nito sa mga kasambahay na tila ba kaya siya naroon dahil sa isang social call. Or she was invited as a guest. But good manners prevailed. She raised her eyes. Isang pilit ng ngiti ang sinagot niya sa matanda at nagpasalamat nang salina neto ng brewed coffee ang kanyang tasa. Pagkatapos ay tumalikod na itong muli. She was hungry. Ang huling pagkain niya ay ang tanghalian bago siya nakidnap ng hapong iyon. At nakaharap sa kanya ang isang masaganang almusal. Hindi niya alam kung tamang pilitin si Kel na sagutin ang maraming katanungan sa isip niya. She didn't want to push her luck, subalit hindi niya mapigil ang sarili. Gano'n na ako katagal dito? And how long will you keep me here? Ito ang pangalawang araw mo sa rancho. Simpleng sagot ni Kel. Tinimplahan ng kape at humigop. Kung hanggang kailan ka rito ay hindi ko matitiyak. Depende. Depende saan? She asked, sinisikap huwag lumabas ang galit sa tinig. Sa tingin ni Kel ay parang babaeng tigre ang dalaga. Nakahandang kalmutin ang mukha nito anumang sandali.
Kung nalaman ito agad na nagising na ang dalagay, hindi ito nakalapit sa kanya ng ganon kadali. Luke or Sunny would have taken care of her. At ngayon ay wala itong pagpipilian kundi ang harapin at dalaga at sagutin ang mga tanong neto. Kumain ka muna, Alea. I know you're hungry. She tried to meet his eyes, subalit una siyang nagyuko ng ulo. Tinitigan siya neto sa paraang pakiramdam niya'y wala na siyang sekretong natitira pa. Tell me, Alea, please. Awat ni Kel sa anumang sasabihin niya sa mariing tinig. Everybody was treating you like a guest in this house. You can walk freely around the ranch when I could have confined you in your room, filled with bread and water. At dapat kitang pasalamatan doon? Ganun ba? Kahit pa paano, yes, dahil iyon ang ginagawa sa mga hostage victim, di ba? He should have done exactly that. Iyon ang binalak nilang gawin ni Luke. Not that she will be fed with bread and water. Of course not. Iyon lamang na nakakandado siya sa silid niya. Subalit, hindi na tumaunawa ng sarili kung bakit binili na neto ang lahat na hayaan siyang makalabas sa silid niya. Ituring na panauhin, bagaman huwag hayaang makaabala sa mga plano nila. Pumuntong hininga ang binata. Alright, I promise to tell you everything you want to know after we eat, okay? He smiled, and that simple smile had softened his face. And to Alea's amazement, she couldn't help the sudden leaping of her heart that she started to curse herself. Tahimik silang kumakain at sa pagkamangha niya'y nakaubo siya ng 2 tasang kape, 2 pancake at isang malaking hiwa ng papaya. Nasisiyahang lumapit si Elena. Nagustuhan niya ang inihain mo, Elena. Si Kel, smiling faintly. I didn't know I was that hungry. Ang nahihiyang sabi niya, hindi tumitingin kahit na kanino. Magsabi ka, iha, kung anong gusto mong iluto ko para sa iyo mamayang tanghali. Wika na itong nakangiti sa kanya. Abay, bibihirang magkaroon ng bisita si Kiel rito at nagagalak akong hindi ka katulad ng ibang babaeng tamilmil kumain. Hindi pa ako namimili ng pagkain, she said. Hindi niya makuhang, pati sa matanday magalit siya. She looked and sounded kind. Pagkaway inisip kung ilang babae na ang naging bisita ni Kiel sa rancho at tila may himig ang sinabi ng matandang babae. Agad niyang binura sa kaisipan niyon. Wala siyang pakialam kung ilang babae na ang dinala ng lalaking ito sa rancho. Thank you. Ani ni Kiel na makalayo sa Elena. Kumunot ang noon ng dalaga, puzzled. For what? For being nice and polite to Elena. She was a mother to us, and I don't want her offended. Alam ko nagpipigil ka ng galit. Hindi mo itinago yun kay Sunny. Hindi niya mapigil ang mamangha. Her kidnapper proved to be a caring man. At bago pa siya makapagsalita ng manghang, ay tumayo si Kel. Let's take a walk. Aniyaya neto. Tumayo sa likod ng silya niya at hinila ito nang tumayo siya. Bahagyang umisbid ang dalaga. Such good manners for a kidnapper. And such childish manner for a woman. Ganti ni Kel ng umiti. At lalo lamang iyon nagpagalit sa kanya. She clenched her fist tightly behind her. Nagpatiw na naman si Kel at sumunod siya. Bumaba sila patungo sa isang hardin. Huminto si Kel sa tapat ng isang matandang puno ng bougainvillea. May 2 bench doon na yari sa mga troso at mesang pahaba. May barnis iyon sa natural lamang na kulay ng kahoy. Napatingala si Alea sa lumililim sa pahingahang upuan. Hindi man niya gustuhin, she was mesmerized. Never in her life had she seen a bougainvillea tree na kasintaas ng punong tinitingala niya. Hindi niya inisip na lalaking tulad ay isang puno ang halamang iyon. Halos hindi na niya makita ang mga dahon dahil nakapaikot sa puno ang mga pulang bulaklak na ang iba'y sumasaya na sa lupa. Nakalimutan niya sandali ang dahilan kung bakit siya naroon. That bougainvillea is probably as old as you. Ani ni Kel sa amused na tono. I couldn't remember when it was planted. I was still a boy. Mabilis ang pagbaling ng mukha niya sa lalaki.
She took a deep breath and composed herself. She wasn't here to admire anything. Maupo ka, Alea. And she did as she was told. Ngayon niya napagtanto kung bakit hindi man lang nainda ng tauhan ni Kel ang ginawa niya. She still felt tired and weak. Hindi pa nanunumbalik ang lakas niya. Nararamdaman pa niya ang epekto ng drug sa kanyang katawan. Si Kel ay umupo sa silyang katapat ng kinauupuan niya. Ang mga lalaking iyon, sa palagay mo ba ay mapipigil ako ng mga iyon sa pagtakas? Hindi ako nag-iisip na makakatakas ka, he said confidently. Inulit lamang neto ang sinabi ni Luke. You should be, dahil yun ang gagawin ko sa unang pagkakataong makasilip ako. Alea, para ka magnanakaw na nagsasabi sa may-ari ng bahay na pagnanakawan niya ito, he said amusedly. He was speaking her name so softly that she wondered if she was aware of it. Siguro upang ikalma siya, but she wouldn't buy it. Wala siguro ako sa wastong kaisipan dahil sa drug na itinurok mo sa akin. Aniya, matilim ang tinging ipinupukol kay Kel. And again, why? It doesn't make any sense. You said it wasn't for money. Then, bakit ako naririto? Kumunot ang noon ni Kel ng bahagya. Wala kang idea? Not a clue, at hindi kita pipiliting sagutin ako kung alam ko. Mahirap paniwala ang hindi mo alam. Oh, damn it! Wala akong pakialam kung naniniwala ka o hindi. Ang mahalaga sa akin, sabihin mo ang dahilan. You said it's not money. Then, what is it? And don't tell me that from a distance, you suddenly developed this undying passion for me at napagdesisyonan mo sa sandaling iyon na kidnapin ako para sa sarili mo because I won't believe that for one moment. Napangiti si Kel doon. He was genuinely amused. Hindi siguro tumitingin sa salamin ng babaeng ito. Or she was just not vain unlike other women he knew. Sa loob ng 24 na oras na minamatyagan nila si Alea, hinihintay na mapalayo sa karamihan ay naiintriga siya. Before he snatched her, he'd seen the sexy picture she made as she strode through the beach with her tight-fitting jeans and tank top, without any makeup and uncaring if her hair was wildly tossed by the wind. And now, though she was wearing an oversized t-shirt, yet the garment didn't hide her shapely body and the curves of her breast. Alea was a very alluring woman. Mahirap bang paniwalaang ang isang lalaki mapag-uukulang ka ng, per your word, undying passion? Yes. Muling umangat ang mga kilay ni Kel. Oh yes, she was young, only 20. But could she be that naive? Didn't she know that she could make a man's loins swell with just a toss of her head? Or just by staring at him smiling? Or in blazing anger just like now? Hindi ka ba tumitingin sa salamin, Alea? Again, she noticed that he spoke her name so softly na para bang pinaglalaroan mo na sa dila neto ang bawat letra ng pangalan niya. Huwag mong iligaw ang usapan! Singhal niya, umiwas ang tingin. Hindi niya gusto magka-ideya ang lalaking ito na naapektuhan siya rito. He was really a very attractive man for a kidnapper and a charmer without really trying. You didn't kidnap me for that reason? Aniya kasabay ng pag-iling. Because you could have raped me while I was drugged. Huminga ng malalim si Kel. She'd gotten him off track. Isang bagay na iniisip netong imposible sa ilalim ng ganoong sirkumstansya. Hindi dapat magkapuwang ang ganoong damdamin dito. Kay tagal nilang hinintay ang araw na ito para lamang mailigaw at maakit sa isang babae. You're right, Alea. But I didn't kidnap you alone. Tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, sa matagal na panahon ay maingat namin pinlano ni Luke ang lahat ng ito at ng ilang piling tauhan. What? Nagkalinya ang noon niya at bago pa siya makapagtanong muli, nagpatuloy si Kel. Kalahating taon namin pinagpalanuhan ang bagay na ito. We've got our chance when you left your fortress in Ipil-Ipil. So slim was that chance dahil hindi namin malalaman iyon kung hindi sinasadyang nakita ka ng isang tauhan ni Luke sa Cebu. Hindi ka pinahintulutang umalis si Flavio nang walang maraming bodyguard.
And before we could track you down in Cebu, you already left for Manila. Subalit, hindi ka na naalis sa paningin ng mga sumusubaybay sa'yo. It seemed na tumakas ka sa inyo dahil napag-alaman naming hinahanap ka rin ng mga tauhan ni Flavio. Nilingas siya neto, nakakunot ang mga noo. At bago may satinig ni Kel ang katanungan sa isip, ay muling nagsalita ang dalaga. Why, Montañez? Why have you brought me here? I seem to be asking that question 100 times already. Ano ba ang dahilan ninyo upang gawin sa akin ito? I want Flavio Guillermo, Alea, your stepfather. Nabigla si Alea sa sagot na iyon. Hindi agad nakapagsalita. Hindi niya yun inaasahan, bagaman sa kasuluk-sulukan ng isip niya ay naroon ng hinalang. Baka nga may kinalaman si Flavio sa pagkidnap na iyon sa kanya. Iyon ang nasa isip niya nang una siyang magkamalay. She half expected to find herself in her room in Ipil-Ipil with Flavio looming at her, so worried and agitated. But she guessed she was wrong. Totoong may kinalaman si Flavio pero hindi sa paraang iniisip niya. No. Hindi niya matiyak kung bakit iyon ang lumabas sa bibig niya. Yes, I want him and I'll get him. He will come for you, Alea. He said, anger in his voice. Ang mga matay naging tila sintigas ng bakal. Biglang nanikip ang dibdib niya. May parang umuugong sa tenga niya. Napahilig siya sa sandalan ng wooden bench. Sa pamamagitan ko, iniisip mo kapag nalaman niyang nasa iyo ako'y pupunta siya rito? Yes. Simpleng sagot, subalit sa pandinig ni Alea ay naroon ng katiyakan. She bit her lip to keep from screaming. Then you're wrong. You're all wrong. She said in a voice filled with fear and panic. Kel had to be wrong para isiping kukunin siya ni Flavio roon. She prayed he was wrong. Umiling si Kel. I don't think so, Alea. Sa loob na nakalipas na 4 na taong mahigit ay pinag-aralan naming magpinsan ang mga kahinaan ni Flavio. Flavio was a widow and had no children and married your mother, who was a widow 3 years after his wife died. But we never thought you were that important to him because record shows you were already 12 when he married your mother, though he adopted you and changed your name to his. Subalit, neto lamang nakalipas sa taon namin tinanggap ang impormasyong ipinadala ka ni Flavio sa Switzerland bago ka pa man nagtapos ng high school. So, we started to gather information about you. Na bagaman nasa Switzerland ka, ay may mga matang nakasubaybay sa bawat kilos mo. Iniingatan ka. Huminto ito. Tinitigan siya. At nalaman naming ikaw ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng stepfather mo, Alea. He said with satisfaction, a grim smile on his face. He won't come. Mabuhay niyang sabi. Ang ipahanap siya sa mga tauhan nito ay ibang bagay. Subalit, ang matukoy siya neto mismo sa Rancho Montañez was another thing. Her instinct told her both men were enemies, and Flavio wouldn't come to the enemy's territory. And she was hoping against hope he really wouldn't come and get her. Ang ibig mo bang sabihin dyan ay sana'y hindi siya dumating upang kuhanin ka? Unti-unti ang paggapang nalamig sa mga palad niya. Sinisikap niyang huwag matakot. Sinisikap niyang kalmahin ang sarili. Ang histerya na gustong umahon sa dibdib niya. She took a deep breath several times. Tama ka. I hope he won't. Dahil kung dumating siya at makukuha niya ako muli mula sa iyo, walang nangyari sa mga plano mo. Sa mga plano ninyo kung sino man ang mga kasama mo sa pagkidnap sa akin. Wala. Bagyang tumango si Kel. Naiintindihan ko kung bakit naniniwala kang makukuha ka muli ni Flavio at magtatagumpay siya, Alea. Your stepfather is a powerful man. Kabisado mo ang kapasidad niya pero hindi ang kapasidad ko. Pero ito ang tinitiyak ko sa iyo. Hindi ako mabibigo sa bagay na ito. She shook her head in frustration. Pilitin mong unawain ito. Alam mong hindi lang sa Mindanao naroon ang MNLF. Kahit sa buong Luzon, hindi birong salapi ang ibinibigay ng papa sa mga ito. At hindi lang yun, may mga koneksyon siya sa militar. So,
Alam mo palang bagay na yan, ha? Isang patuyang ngiti ang ibinigay sa kanya ng lalaki. Alam din namin yun, Alea. Walang galaw si Flavio na hindi namin alam. Hindi siya dumarating sa Maynila nang walang proteksyon. At sa sandaling lumabas siya ng bansay, may mga bodyguard siya. Labas iyon ng teritoryo namin at hindi namin magawang kumilos ng pagganon lang. Masasayang lamang. That's why we waited for the right time. And you gave it to us. At sa nakalipas sa mga linggo ay hindi tumigil si Flavio sa pagpapahanap sa'yo. Ginagamit niyang koneksyon niya sa Maynila, even his military connections. Kung nahuli kami ng ilang minuto ay maaaring nakuha ka na nilang muli. Mama, may sakit siya. Aniya sa kawalan ng masabi. Hindi ordinaryong tao si Kiel Montañez kung nagawa na itong subaybayan ang mga kilos si Flavio sa nakalipas na mga taon. At alam din namin iyon. I am sorry. Wika na ito. Subalit na hindi mahimigan ni Alea ang sinseridad sa tinig nito. Pagkuway, kumunot ang noo ni Kel. At isa iyon sa pinagtataka ko. Your mother is very ill, pero umalis ka ng ipil-ipil. Tumakas sa pader ng iyong mga magulang sa maikling salita. Ilang saglit ang lumipas bago siya nakahagilap ng isasagot. Hindi ako tumakas. Umalis lamang ako nang hindi nagpapaalam kay Flavio. We had a little misunderstanding. Yes, that's it. Pagsisinungaling niya. Patuyang umiti si Kiel. At bakit? Mahiningi ka ba sa stepfather mo na hindi agad niya ibinigay, Alea? That is why you left to torture him? With this money, ano ang maaaring hindi kayang ibigay sa iyo ni Flavio? Mariin niyang ikinuyom ang mga kamay, tumaas sa mga mata sa lalaki and ignore what he said. Ano bang naging kasalanan sa iyo ni Flavio, Montañez? Bago pa iyon nasagot ni Kiel, ay isang tinig mula sa likuran ang narinig niya. Nasabi sa akin ni Sunny na narito ka at may bisita, Kiel. Lumingon si Alea, nakayuko sa kanya ang bagong dating, tila inuuri siya. In her late 20s, the woman was beautiful. Naka-bob cut ang kulay kalawang na buhok. She was fully made up. She was voluptuous. Hello, wika ng babae, bahagyang inilahad ang kamay. Ay Margot, Kiel's sister-in-law. Sister-in-law? Her captor was married? Ani ng kanyang isip. Siya si Alea Guillermo, Margot. She is my guest here. Ibinaba ni Margot ang kamay nang hindi tanggapin ni Alea iyon at tinitigan siya ng matalim. Walang pakialam si Alea kung sino-sino man ang mga taga-rancho. Hindi siya interesado makilala ang mga ito. Hindi siya guest doon tulad ng sinasabi ni Kiel. Lalo at sa pakiramdam niya hindi naman sincero ang pakikipagkilala ng babae sa kanya. Alea Guillermo? Bulalas ni Margot at muling hinagod ang tingin si Alea. Flavio Guillermo's stepdaughter? Yes, si Alea ang sumagot, hostility in her voice. Do you know my father? Kasabot ka ba nila sa pagkidnap sa akin? Know your father? Ulit ni Margot sa patuyang tono, kasabay ng pagtaas sa mga kilay. Pagkuway, biglang humalakhak. You've got to be kidding. Si Flavio Guillermo ang bukang bibig sa pamilyang ito sa nakalipas na 4 na taon. Kumunot ang noo ni Alea. Margot was still laughing when she turned to Kiel. Ikinawit ang mga braso sa leg ng lalaki. So, you finally made it, darling. There was that triumphant sound in her voice. Walang pakialam kung naroon si Alea at nakatingin sa kanila sa nanlilisik na mga mata. Walang emosyong inalis ni Kiel ang mga braso ni Margot sa leeg neto. Saka na tayo mag-usap, Margot. Marami akong gagawin, lalo na ngayon. Busy with what, darling? She turned to Alea na ang mga matay naglalabas ng apoy sa pagkakatitig sa kanilang dalawa. Acquainting yourself with the enemy's stepdaughter? Hindi ba dapat na nakakulong siya sa silid niya? Ano ang ginagawa niya rito sa labas? Margot, please. Ani ni Kiel, naroon ang pag-uutos sa tinig sa halip na nakikiusap.
Nakibit ng balikat si Margot. A seductive and knowing smile appeared her lips kasabay ng pagyuko kay Alea, assessing her. Naglaho ang ngiti. Humalili ang pagkasuklam sa mga mata. Whatever your plans, Kiel, ninyo ni Luke, alalahanin mong kasama ko roon. Wika nito bago tumalikod. Hindi malaman ni Alea ang mararamdaman at sasabihin. Gusto na niya maghisterya sa maraming katanungang nasa isip. She opened her mouth to speak. Subalit, bago pa nakalabas ang salitay, isang munting tinig ang narinig niyang muli sa likuran. Daddy! Muling napalingon si Alea. Isang batang babae ang tumatakbong palapit sa kanila at nagbumuntik-muntika ng madapa dahil pababa ang bahaging kinaroroonan nila ni Kel. Sa likod neto'y ang mamahabol na yaya. Sa malalaking hakbang ay sinalubong ito ni Kel. Akma itong madadapa at mawawalan ng panimbang ng masalo nito. Gotcha! Si Kel at kinarga ang bata na magkikik ng tawa. She was cute and pretty. Her short ash hair and right curls. May itim ang mga mata tulad ng kay Kel at binagayan ng mahabang pilik mata in pink cotton signature t-shirt and shorts. Sorry po, Mr. Montañez. Sandali lang po akong tumalikod upang punuin ng tubig na pampaligo niya ang portable pool. Paglingon ko po'y wala na siya. Ang takot na wika ng yaya. Sa susunod ay pag-iingatan mong hindi makawala sa paningin mo ang bata, Anita. Wika na ito sa seryosong tono at pagkuway binalingan ng anak na karga. What are you doing up, sweetheart? Running from your yaya like that? Ang walang emosyon at matigas sa tinig na naririnig niya kay Kel ay nahalinhan ng banay na tinig. The steady eyes melted. He was softly talking to the child indulgently. And it came as a shock to her. Just as she was astounded at the tenderness she saw in Kel's eyes as he softly kissed the child's head. So, this was the man who kidnapped her cold-bloodedly? You said you will come and play with me. Wika ng bata, giggling and hugging her father tightly. Of course, sweetheart, he said tenderly, subalit sa bahagyang malakas sa tinig. But I want you to meet Alea first. Iniharap nito ang bata sa dalaga. Siya si Alea. Bisita natin siya rito. Alea, my daughter, Kayla. Hello! Nahihiyang bati sa kanya ni Kayla. Hindi niya magawang sumagot sa pagbati ng bata sa kanya. Hindi siya makaisip kung ano ang sasabihin. Ikinabigla niya ang presensya ng bata sa rancho na natitiyak niyang napapaligiran ng mga armadong lalaki. At higit sa lahat, ang kaalamang may asawa na si Kel. Ano sinasabi ng asawa nito sa ginawang pagkidnap sa kanya ni Kel Montañez? May palagay siyang alam ng lahat ng mga taga-rancho kung bakit siya naroroon. Kahit si Elena, who seemed so kind and so motherly, she was consumed by her thoughts na hindi agad niya napuna ang pagtigas ng mukha ni Kel sa rejection niya sa pagpapakilala sa anak na ito. Binalingan ni Kel si Anita. Sumama ka muna sa yaya mo, sweetheart. I'll be with you later, he said a little bit loudly. Promise? Promise and cross my heart and hope to die. Wika neto, muling bumalik ang ngiti sa mga labi para sa anak at iniabot kay Anita ang bata. Sama mo siya, ha? Wika ng bata ng mga matay kay Alea nakatuon at nakangiti sa dalaga. Inilapit ni Kel ang anak sa yaya. No, sweetheart. Alea is going to be busy to play with you. You're busy. She's busy. Uncle Luke too. Why is everybody busy? Tila naiiyak na sabi ng bata at hindi kayang tingnan ni Alea iyon. Tila may pumiga sa puso niya, remembering herself as a child. Walang kasama kundi ang yaya. Though her mother loved her, umaalis ito sa umaga upang pumasok sa eskwelahang pinagtuturuan at kadalasan ay tulog na siya kung dumarating si Criselda. Ganoon din ang ama niya, who was almost away on the business. She cleared her throat. I am not busy to play with you. Yes, we can play, she said softly.
Ilang sandali siyang tinitigan ni Kel. Huwag ka mangako sa bata na hindi mo kayang tuparin, he said almost in a whisper pero naroon ang banta sa tinig. Pinigil niya ang sariling gumanti ng manghang na salita. Tiningala niya si Kayla. I promise to come and play with you later, Kayla. At sa pagtataka niya ay inulit Kel ang sinabi niya sa anak. Kumista pa mga mata nito at kumiti kay Alea. Sige, hihintayin kita sa room ko ha? At ilang sandali pa'y dala na ito ng yaya pabalik sa bahay. You shouldn't promise anything you can't keep. Ayokong sumama ang loob ng anak ko. Lalo at tuwin ay ang yaya ang lagi niyang kasama. I mean it. Tinitigan siya ni Kel. Matagal, tila inaarok ang damdamin niya. Nagyuko ng ulo si Alea. You can come to the nursery anytime. She'll be very happy. Bakit narito ang anak mo sa rancho? Kaya yung sabi mo nga'y darating si Flavio upang kunin ako. Alam mong may mangyayaring karahasan sa sandaling dumating siya? May masasaktan. She would have said may mamamatay kung hindi niya pinigil ang sarili. Tumatayo ang mga balahibo niya sa kaisipang iyon na hindi imposibleng mangyari. My daughter will be safe here. Safe? You got to be kidding. There will be war sa sandaling mangyari ang inaasahan mo. Come on, Alea. Alam mo nga hanap ng paraan si Flavio upang agad na makaganti at masaktan ako. At walang iba yon kundi ang aking anak. My daughter's the only one I couldn't survive losing. Kaya naririto siya kung nasan ako. At ano ang sinasabi ng asawa mo sa bagay na iyan? Muli siyang tinitigan ni Kel. Sa pagkakataong iyon ay sinalubong niya ang mga mata nito. At kasabay ng pagtiim ng mga bagang neto ang sagot. She's dead. Wala siyang masabi. Nagyuko ng ulo. To say she was sorry would be too trite. Bukod pa sa hindi naman lalabas sa bibig niya iyon ng sinsero. Ano bang meron sa inyo ni Flavio, Kel? Kel's eyes were intent on her. Iyon ang unang pagkakataong inusal ni Alea ang pangalan niya. He must have gone out of his mind para isiping kay sarap pakinggan mula sa mga labi ng dalaga ang pagbigkas ng pangalan niya. He cleared his mind with those unwanted thoughts. Are you sure you want to know? Baka masira niya ng pagtingin mo sa iyong kinikilalang ama. Gusto ko pa ring malaman, she said determinedly. Ano ang dinahilan ni Flavio sa inyo mag-ina nang bigla na lang kayong umalis sa Maynila? Ikaw ay biglang ipinadala sa Switzerland at si Flavio at ang mamamoy sa Mindanao. She closed her eyes and tried to remember. Because of my mother, she was sick and Flavio said she needed a new environment and that he had bought a property in Mindanao. Paismid nang umiti si Kel. Well, he lied, he said in steely voice. Nagsinungaling si Flavio sa'yo, pati sa mama mo. Then he hesitated for a while, tried to keep the anger out of his voice, took a deep breath bago nagpatuloy sa pagsasalita. You may or may not have heard of this at maaaring hindi mo paniwalaang si Flavio Guillermo may kagagawan. You adore him. You were still very young when your own father died and you may spare my feelings. Putol niya sa sasabihin neto. Get straight to the point. He turned his eyes to the sea. 4 years, 5 months, and 11 days ago, my wife Carla, who was 8 months old pregnant with Kayla, my parents and Luke's parents, his wife Annie, and their 5-year-old son, Luke Jr., were in a private van that would take them here. Reunion namin ng araw na iyon. A reunion that was supposed to be very special dahil may mga bisita kaming mga Hapones. Sa gabing iyon, sa reunion party, ay pipirma ang papa at ang mga magulang ni Luke sa isang joint venture, isang multi-million project. But it never was. He turned to Alea, his face composed, but she could see the anger behind those dark eyes. At gusto niyang matakot sa galit na iyon, sa pinag-uukulan ng galit na iyon. Muling nagpatuloy si Kel. Alin na lang sa dalawa,
Hindi pinagkaabalahang sabihin ng informative Flavio na nauna na kami rito ni Luke sa rancho. O hindi neto alam. O nagmamadali ang informant ng stepfather mo at walang nasa isip kundi ang kabayaran sa gagawin niya. Because we were here a day ahead entertaining the Japanese businessman. At ng araw na ang buong pamilya namin ay pauwi ng Capistrano sa isang pataas na kurbada. Isang payloader ang sumalubong sa van nila. Huminto ito, ikinuyom ang mga palad bago muling nagpatuloy. At sinuro na yun ang van at inihulog sa bangin. Alea was too stunned to speak. She remembered it very well. She saw it on the TV screen. She even remarked why her mother had kept on watching the news when nothing was really new. And 3 days later, na dumating si Flavio, ay niyaya sila netong kumain sa labas upang mag-celebrate. Paano naman niya malalaman nang sineselebrate pala nila ng araw na yon ay ang kamatayan ng buong pamilya Montañez? Sa pagsasabi kay Alea na nangyari sa pamilya neto ay hindi inalis ni Kel minsanman ang mga mata sa dalaga. He wanted to see her reactions. And it shocked her. Nakikita neto iyon sa mga mata ng dalaga. But it pleased him. Ang kaalamang walang nalalaman si Alea sa krimen na ginawa ni Flavio sa pamilya neto'y nakakasiya rito. Why? She was too shocked and wasn't even aware that she uttered the word. Matagal na magkaribal sa negosyo ang mga Montañez at si Flavio. Hindi pa marahil magkakilala ang iyong mama at si Flavio na magbitiw ito sa pagkasenador. Isa iyong iskandalo na pinagpiestahan ng media. And your mother must probably haven't been reading the papers or watched the news. Sinabi neto ang huling sinabi sa matabang na tono. Dating gobernador si Papa sa probinsyang ito, and Luke's father was chief of police in Capistrano. At pinatunayan ng ama ko at ng papa ni Luke ang involvement ni Flavio sa maraming corruption at drug smuggling. Ginagamit niya at mga kasamahan niya ang isa sa mga pribadong beaches sa probinsyang ito para daungan at bagsakan ng mga ipinagbabawal na gamot. Sandaling huminto si Kel, pero nakatuon pa din ang mga mata kay Alea. Si Kayla, kaninong? She was the only survivor. Putol ni Kel sa tanong niya. Nakita ni Alea ang paggalawan ng mga muscle sa leg nito sa tinitimping galit. There was no survivors. Nabasa ko yun sa dyaryo nung nasa plane ako. Muli, pinutol ni Kel ang sinasabi niya. Paano nakaligtas ang asawa ko? No one knows. It was probably that she jumped out of the van. Siya lang ang hindi nasunog at sumabog ang katawan. Isang mangangahoy ang pababa sa bundok sa kabilang bahagi ng daan. Nakita niya na ihagis ng dalawang lalaki ang isang granada sa bangin. Oh God! A bile rose from her stomach to her throat. Sinikap ni Alea na maglumabas iyon. A pregnant woman, a child, an entire family. Hindi nila gustong mag-iwan ng kahit na sinong buhay. Salamat sa mga ngahoy. Nakita neto ang pagmamadaling pagsakay ng mga kriminal sa jeep. A painful smile appeared on his lips. Patakbo netong tinungo ang pinangyarihan ng pagsabog. Nakita niya ang asawa ko habang bumababa siya at nagpapadaos sa bangin. Naipanganak ni Carla ang anak namin nang wala sa oras and was still alive when that witness found her. But she died seconds later of blood loss and shock. She was speechless. She was too shocked para i-restore sa isip ang sinasabi ni Kel. At kung mapapansin mo, patuloy ni Kel. Kailangan ko lakasan ang sinasabi ko upang marinig ni Kayla. Her left eardrum was damaged. Ang kanan ay hindi gaano. Marahil sanhin ng pagsabog ng granada. Oh God! Magiging permanente ang damage ng tenga niya? When she found her voice, it was quivering. Kumitaw ang inosente mukha ni Kayla sa isip niya, smiling prettily at her father. She could have died too. Ayon sa mga espesyalista, ooperahan ang kaliwang tenga ni Kayla when she's old enough, 8 or 9 years old. Dadalhin ko siya sa ibang bansa. But as of now, may mahalagang bagay akong dapat asikasuhin. Muling tumigas sa mukha at tinig netong niyuko si Alea. Ngayon,
Masisisi mo ba kami upang maghiganti kay Flavio Guillermo? Kung si Flavio may kagagawan ng sinasabi mo, bakit hindi siya hinuhuli ng batas? Bakit nananatili siyang nakalaya? It has been more than 4 years. Surely, walang ebidensya magtuturo kay Flavio, Alea. Binayaran niya ang 2 taong gumawa ng krimen. Ang magbubukid na nakatagpo kay Carla ay nilihim namin upang proteksyonan ang buhay neto. Binayaran namin ang media upang huwag lumabas sa mga periodiko na nailigtas ang anak ko sa pamamagitan ng mga ngahoy. Na nakita ng mga ngahoy ang mukha ng 2 kriminal. Na malinaw niya na ipaguhit sa cartographer ang mukha ng 2 taong binayaran ni Flavio. And we've been tracking and paying almost everyone underground upang maituro sila. Ang isa ay nabatay bago namin natagpuan. 2 years ago, natagpuan namin ang isa bago pa siya may papatay ni Flavio. He is now under our protection with a promise that we will protect his family kung titistigo siya laban kay Flavio. Their stepfather would have allowed them to live had he not known that we are after him. And he left Manila nang malaman niyang hindi kami kasama ni Luke sa van. Bakit ninyo inilalagay ang batas sa inyong kamay? Nasa inyo na ang testigo. Maggagawa na ng batas na huliin siya. Isang paismid ng ngiti ang lumabas sa bibig ni Kel. Then it would be a war against the government and the MNLF. Hindi ko gusto yun ng gobyerno iyon. He was under their protection. He was giving them money and arms gaya ng sinasabi mo. Niyuko neto si Alea. Kaya kailangan ka namin upang lumabas sa lungga niya si Flavio. Pero wala akong kinalaman doon. Yun ang kinalulungkot ko, Alea. Paniwalaan mo man o hindi, labag sa kalooban kong madamay ka sa gulong ito. Papatayin mo siya? Hindi niya makuha ang isiping ang isang tulad ni Kel at Luke ay ilalagay sa mga kamay ang batas. And yet, she couldn't blame them. Ikinalulungkot niya ang nangyari sa pamilya ng mga ito. Subalit, wala siyang kinalaman doon. Hindi siya dapat na naroon bilang hostage. If necessary, ang malamig netong tugon. She felt herself shiver. Pinuno niya ng hangin dagat ang dibdib. Sandali niyang pinalipas ang panginginig ng mga tuhod. Pagkuway, marahan tumayo. Dinaanan niya ng tingin ng lalaki. If you don't mind, I'll see your daughter now. My daughter is only more than 4 years old. Hindi niya maintindihan ang anumang sasabihin mo tungkol sa pagkaparito mo. But I'm warning you, Alea. Ang depression niya sa tengay, sapat ng pinsala. Huwag mong... Hinawi ng hangin ang buhok niya mula sa kanyang mukha nang mara siyang lumingon. Hindi ako katulad mo, Kel, she said furiously. How dare this man thought that she would psychologically hurt the child? Anong kinalaman ng anak mo sa ginawa mong pagkidnap sa akin? Tulad din ng wala akong kinalaman sa kasalanan ni Flavio sa inyo. Iyon lang at mabilis siyang tumalikod upang magbalik sa bahay. Sinundan ng tingin ni Kel ang dalaga. She was lovely. The photograph that was shown to them many months ago didn't give her justice. She was slim and yet her flesh were distributed all the right places. And she was walking in such a way that made him remember himself as a man. At nababahala siya roon. Hindi niya gusto bahagyaman ang nararamdaman. Hindi dapat makasagabal ang anumang personal na damdamin sa mga plano niya. He and Luke had been waiting for this time to get Flavio. At walang dapat makapigil sa kanila kahit nga ba si Alea.